Sininyo, ang lisan niya, mamatay sa in the hands of BBM. Bakit in the hands of BBM? Ano man ang paki ni PBBM? Si Digong po, wala man sa kamay ng ating Pangulo, nasa kamay ng mga judges ng ICC. Di ba po? Talagang ang tinuturo nila, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo, parang silang sirang plaka rito. Paulit-ulit din nating pinapaliwanag ng kaso ni Digong, nag-ugat po sa kanyang EJK, Crimes Against Humanity, final sa kanya ng mga pribadong complainants, yung pamilya ng mga biktima. And it was filed 2017. Wala pa sa poder yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nakulong at saka in the hands of BBM yung sinasabi ni Hanilet? Malinaw po na panggatong. O yung mga mga kababayan ni Digong, pati yung kanyang pamilya, ang pinag-uusapan yung kamatayan na ni Digong. Bakit ganyan? Pinag-uusapan ninyo yung kamatayan ni Digong. Yung mga pamilya ng na-AJK, ang wish po nila, kumaba pa yung buhay ni Digong. Kahit kami po, ang wish namin po kay Digong, umabot ng 200 yung edad ni Digong, sana umabot pa ng 200 po. Yan ang hindi natin maintindihan mga kababayan, pag-usapan natin. Kasi ito yung bukang bibig ni Sara Duterte, ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla. Yan ang hindi namin maintindihan. Bakit? At si Hanilet, kung bakit yung kamatayan ni Digong ang topic ninyo, nakalata tuloy kami na talagang yung kamatayan ni Digong ginagamit ninyo sa propaganda para lang makauwi dito sa Pilipinas at dito mamatay si Digong. Bakit ninyo iniisip na mamamatay na si Digong? Nagabili na kasi. Sabi ni Sara, nagabili na sa kanya. Doon na kami sa mga habili ni dating Pangulong Digong. Parang may mali siya. O diba? Ano tingin ninyo mga kababayan? But before natin pag-usapan yung isyong yan mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ngayon po, dito muna din tayo sa ating joke time portion. Padala po ni Marlon Marquez, taga Cabanatuan City. Sa isang klinika, pumasok yung nurse. Tinanong yung doktor, sabi ng nurse, "Dok, asa na yung pasyente natin?" Sagot ng doktor po, "Pinauwi ko na niya." Sabi ng nurse, "Bakit po pinauwi ninyo?" Sagot ng doktor, "Pinauwi ko na niya kasi sabi niya, masama daw yung kanyang pakiramdam. Kaya sabi ko, umuwi ka na." Di ba po? Tama yung doktor. Masama yung pakiramdam pinauwi na. Nakalimutan siguro ng doktor na doktor siya. Kaya nga pumunta sa clinic niya kasi masama yung pakiramdam. Ang akala nasa opisina na pag masama ang pakiramdam, pinapauwi na lang mga kababayan. Anyway, joke man lang po. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. At kasali ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi na bonot, qualified ka pa rin sa grand draw natin. 10,000 pesos na. Ayos? O yung mga gusto na sumali sa ating joke time, mga ganun lang po. 2 to 3 liners lang po. Maiksi lang dapat yung joke. Saka dapat nakakatawa. Hindi bastos at hindi nakakadiri. Ayos pa? So bueno, balik tayo dito sa ating pinag-usapan. Kasi nagtataka tayo kung bakit
bukang bibig yung kamatayan ni Digong. Wini-wish na ninyo ba na mamatay na si Digong? O talagang parte ito ng kanilang propaganda, mga kababayan? Para yung kanilang request na pauwiin si Digong, pagbigyan. Wala man yan pong itong mga reklamo po ninyo. Wala siyang bearing, walang weight. Kahit ano pa po yung sabihin ninyo, unang-una, yung health ng dating Pangulo closely monitored ng mga doktor, magagaling na doktor doon sa Dahig. Malinaw na ginagamit lang po nila sa propaganda. Yan si Bato. Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na, at nagbigay nga daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpakrimig sa doon na magpakrimig sa Dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito na siya mamatay sa Pilipinas, so dito sa ibang bansa. Para naman dati Pangulo ng Pilipinas yun. So while pending yung case sa ICC, gusto niyo mapauwi siya? Yes. Yung mga Hindi naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Immediate repatriation of former President Duterte to the Philippines. Huwag kami Bato. Malabo na pagbigyan yung inyong mga sinasabi. Malinaw na nagpapaawa lang mga kababayan si Digong para makatakas po at makalabas sa kulungan. Ang akala mga kababayan ni Digong at saka ng kanyang mga kasama sa ganong mga kwento, mauuto nila ang ating mga mamamayan at pati yung gobyerno. Malinaw po na drama. Pakinggan ninyo si Anilet. Kumusta health ni PRD Han? Siyempre, walang expect na kaya dapat dalian na nila file. Unless gusto nilang mamatay dyan, so it's going to be in the hands of PBM. Okay. Do only God knows, di ba? May 100 years old pa ba yung 80 years old? Meron kami mga pasyente. 80 years old, let's be realistic. Napansin ninyo, ang lisan niya, mamatay sa in the hands of BBM. Bakit in the hands of BBM? Ano man ang paki ni PBBM? Si Digong po, wala man sa kamay ng ating Pangulo, nasa kamay ng mga judges ng ICC. Di ba po? Talagang ang tinuturo nila, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo, parang sirang plaka rito. Paulit-ulit din nating pinapaliwanag ng kaso ni Digong, nag-ugat po sa kanyang EJK, Crimes Against Humanity, final sa kanya ng mga pribadong complainants, yung pamilya ng mga biktima. And it was filed 2017. Wala pa sa poder yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nakulong at saka in the hands of BBM yung sinasabi ni Hanilet? Malinaw po na panggatong para ilagay ang blame sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang kinalaman ang ating Pangulong Bongbong sa kaso ni Digong sa ICC. Hindi siya tumulong para file ng kaso. Nagkataon lang siya, presidente na, nag-ilabas yung warrant of arrest, ipinadaan sa Interpol. So we are obligated to cooperate with the Interpol. Ang gusto nilang mangyari, huwag tayo mag-cooperate sa Interpol. Ano sila? Siniswerte? Yun mga kababayan ang mali dito sa mga ginagawa nila. Tapos pinapalabas nila na malapit nang mamatay si Digong. Bakit? Kontrolado ba ng ating Pangulong Bongbong ang buhay ni Digong? Kung kailan siya mamamatay? Walang kinalaman mga kababayan sa kanyang buhay at kamatayan. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Imagine that statement mga dapat dalian na nila unless gusto nilang mamatay dyan. Kung magka-demand, dalian na daw. Mag-petition kayo sa ICC. Di ba may mga abogado kayo? Nandiyan si Kaufman. Mag-petition kayong lumabas na si Digong. Makalabas, pagbigyan yung kanyang request. Yung interim release niya, denied nga Denied ng mga bansa. Wala pang application. At saka yung interim release kasi, inassume na nila na yung prosecutors hindi ko kontra. Hindi man pala alam ng prosecutor. Ayun, biglang pumalag yung prosecutors po, ICC prosecutors. Kinontra. Yan kasi, nasanay kasi kayo sa ugaling assuming. Ina-assume ninyo agad-agad. Nasanay kayo dito sa Pilipinas. Napodiroso kayo. Bawat ginusto ninyo, nangyayari.
Ibahin ninyo sa ICC. Doon may procedure na dapat sundin. May rules. Nasanay kasi kayo dito sa Pilipinas, dinidikta yung lahat. Pati husgado, hindi makagalaw. Pati yung mga fiskal. Di ba? Tapos sabi dito ni Robin Padilla, kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi politika. Di ipasa mo muna. Yung draft resolution mo, hindi pa nga yata nakafile. Trinay nang i-file, mga kababayan, hindi man tinanggap ng Senado. I-file mo muna, ipasa na ninyo. Tingnan natin kung makapasa sa Senado. O ngayon, yung resolution ninyo, halimbawa pa na ipasa kasi marami kayong magkakampi dyan sa Senado. Ang tanong, papayag ba yung ICC? Resolution, wala mang force ang resolution. The force of a law. At yung ICC, hindi man natin sakop na, hindi man tayo member. Kasi tinanggal ni Digong yung membership. At malabo itong sinasabi ninyo na kapakanan ng bayan ang intensyon para maiwi si Digong. Wala man paki dyan yung mga mamamayang Filipino. Ang may paki lang yung mga supporters ninyo. Pero the majority of the Filipino people, wala man paki. At hindi yan para sa kapakanan ng ating bayan, kundi kapakanan ninyo. Paano maging kapakanan ng bayan? Yung leader na yan, ang kaso, crimes against humanity. Ang tingin ng mga tao, salot sa lipunan. Di ba? Crimes against humanity ang kaso. Ang krimen po ay salot. Pagawa ng krimen. Di ba? Yan sabi ni Robin, kapakanan daw hindi politika. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas, hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Style nyo bulok, payag pa niya. Lahat baliktad yung sinasabi ninyo. Iyong kampo ninyo ang walang tigil sa paninira, ang tawag sa ating Pangulo, bangag. Ngiwi, 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 botod, 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 bangag, bangag, bangag. Yan ang tawag sa ating Pangulo. Si Sara Duterte, tiniraan pati yung 20 pesos per kilong bigas. Pagkaing baboy daw. Lahat baliktad yung sinasabi po ninyo. Walang paninira na maririnig mula sa administrasyon ni sa Kongreso. Walang paninira. Paninira ba yung magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga beneficiaries ng confidential funds na lahat chicheria yung beneficiary? Hindi yan paninira, accountability ang habol ng ating mga congressmen. Yung kasuhan siya dahil sa pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulo, ni First Lady at ni Martin Romualdez, paninira ba yon? That is consequences of her action. Si Digong, sinisiraan ba si Digong? Yung kaso niyang crimes against humanity, consequences ng kanyang mga ginawa nung siya nasa poder. Walang paninira sa kanya. Kung nasira siya at ang buong pamilya ng mga Duterte, ito'y dahil sa kanilang sariling kagagawan. Yan ang malinaw dyan. Sinira nila yung sarili nila. Self-destruction ang ginawa nila. Ang gusto ninyong mangyari kasi, gumawa lang ng masama, tapos wag lang pananagutin. Hindi man po yan po pwede, ang ganyan. O ito, sinupalpal ni Yusek Cross, Claire Castro, yung tuta nila na si Ari Roque. Sabi ni Yusek Claire, ayaw umuwi kasi wala raw hostisya sa Pinas, referring to Ari Roque. Pero gusto mong pauwiin dito si FPRRD. Wala naman pala niyang hustisya. Diba? Kontra-kontra yung kanilang mga sinasabi. Si Harry Roque, daldal ng daldal. Ayaw daw niyang umuwi dito kasi walang hustisya. Di tama na sa ICC si Digong kasi walang hustisya dito. Kaya yung argumento nila na dapat daw ang trial na lang dito sa Pilipinas kasi may korte naman tayo. Wala ngang tiwala yung mga pamilya ng biktima sa hustisya natin. Sisihin ninyo yung sarili ninyo. Wala nang tiwala panahon ni Digong 2017. Nag-file ng kaso sa ICC kasi nawalan sila ng tiwala sa hustisya ng Pilipinas. Pakinggan natin si Atty. Claire. Si Atty. Harry Roque ayaw umuwi sa Pilipinas kasi wala daw hustisya dito. Di ba? Dami niya, Pero gusto niya pauwi si dating Pangulong Duterte dito kasi dito daw dapat bigyan ng hustisya.
Siya ayaw umuwi kasi wala siyang hustisya. Pero si dating Pangulong Duterte dapat daw umuwi dito para mabigyan ng hustisya. Dahil... Di ba? Siya niya ayaw umuwi kasi walang hustisya dito sa Pilipinas. Pero si Digong gusto niyang pauwiin dito. Bakit pauwiin dito si Digong? Sabi niya walang hustisya sa Pinas. O di ba? Mga kababayan, basag na basag yung mga argumento ni Atty. Harry Roque. Nawala na kasi sa katinuan itong mga DDS po. O ngayon, ito yung sinasabi natin. Bukang bibig ng mga supporters ni Digong ang sabi, huling habilin, may huling habilin na si Digong. Meaning, malapit nang mamatay. Naghuling habilin na po. So, nagiging bukang bibig nila yung kamatayan ni Digong. Pero yung mga pamilya ng biktima ng crimes against humanity, gusto humaba pa ang buhay ni Digong. Kita ninyo, baliktad. Pinag-uusapan na nga yung pag-cremate. Yun daw ang last wish ni Digong. Pag namatay siya, i-cremate na lang. Wag nang iuwi. Abo na lang kung in case doon na i-cremate sa The Hague. Imagine that. Yun ang pinag-uusapan nila. Pero ang wish ng mga biktima ng AJK, humaba pa nawa ang buhay ni Digong. Yan o. Families of drug war victims want Rodrigo Duterte alive to stand trial. Sabi diyan, the irony is not lost on them. Grieving families who once feared for their own lives now quietly hope former President Rodrigo Duterte stays well, if only to one day stand trial before the ICC for his bloody war on drugs. Cristina Conti, Assistant to Counsel of the International Criminal Court, said that the families of victims in Duterte's drug war are also paying attention to his condition. Well, we're concerned as well because we would want him alive for the trial. This comes after Elizabeth Zimmerman, Duterte's former wife, implied in recent statements that the former president is having difficulty adjusting to life while in the ICC's detention facility. So nakita ninyo, buti pa yung pamilya ng mga biktima. Ang wish, mabuhay pa ng mahaba para maharap niya yung kaso. Di ba? Parang ang gusto ninyo, tumakas na yung kaluluwa ni Digong para tapos na yung kanyang paghihirap doon sa ICC. Dapat tumaba pa ang buhay ni Digong, mga 200 years. Wala naman na niyang ganun, Mr. Maravillas. 120 ang maximum. Umabot pang 120 years para naman makita niya at mapagsisihan niya. Halimbawa, makonvict siya, mga kababayan. Makapagsisi pa siya ng kanyang mga kasalanan. Di ba? Ganon ang wish. Hindi yung parang gusto na ninyong i-cremate agad si Digong. Di ba? Baliktad yung pag-iisip ninyo. Pero tama yung ating analysis. Ginagamit nila ito na issue at itong huling habilin para magpaawa po. Pagbigyan yung request na interim release. Wala nang kukontra kasi mahina na si Digong. Yan ang ibig sabihin nila dito sa mga pinalalabas nilang mga naratibo. Tama po ang reading natin? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung bagong Firmax namin, no? Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Another product na binibenta namin mga kababayan ngayon, barley. Amazing, I am worldwide amazing pure organic barley. Powder the drink mix from Australia. Pwede po kayo magnegosyo nito. Mag-message na lang po yung mga OFW na gusto magnegosyo. Magandang business po ito mga kababayan. Ang mga health benefits po niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa messenger ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ako, kami ni Mrs. Distributor na rin po nito. Napakagandang product kasi po siya. Mabenta po siya. Pwede ninyong ibenta online tulad ng ginagawa namin. Sa mga naghanap naman po ng malinis, sa mga naghanap naman po ng mga imported bags and wallets, message nyo po si Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Yan mga bag niya, mga kababayan. Based in America siya. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.